maliban pa sa sangkatutak kong mga trabaho. Ang problema pagka dami-daming problema at reklamo, no? Kaninang umaga pa, natatanggap ko mula sa iba't ibang lugar ang reklamo tungkol sa allegedly programmed machines. Nako. Na kahit Of course, ang aking obserbasyon, yung papel masyadong manipis. And it cannot be like this every election na ipinapaalala o ipinapasa yung burden na wag masyadong madiin yung pag-shade sapagkat alam naman natin, tinta yan eh. Pagka sinade mo ang isang papel na napakanipis, ang tendency talaga niyan tatago sa likod. So yung pangalan ng nanay ko, 9 years na po, na patay na pero nandito pa pati nung nakaraang eleksyon. Ang gusto ko po sanang mangyari, ipa-cross out na to para po hindi mapirmahan ng iba. Tama. Kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe ho, meron hong, aberya. Ang tawag nila ay aberya. Hindi natin alam kung aberya nga ba talaga yan o talagang ginagawa ng paraan para magkaroon ng problema. At ito, kasalukuyan hong nagkaroon ng may sabi rito, Kuya Goods, wala sa Duterte si Luke Espiritu. Bakit? Nakasingit sa resibo ko. Nako, yan na. Oo, may nag-comment. Actually, ito, dito tayo sa Mars ha. Kita nyo ba? Sa Mars, bumoto tayo. So far, nung umaga, doon ako nabuwisit. Maaga tayo pumunta para maaga makaboto. Anak ng tipaklong, 6 na presinto, isa ang machine. Ano yun? Oo, nagbigay na nga nagbigay na nga priority lane para dito sa mga senior. Siyempre, senior given na yun. Ngayon, noong kasagsaga ng alas 5, alas 7, sira daw yung machine. So, anong mangyayari? Mag-iintay ka ngayon. Mag-iintay ka na mag-iintay. Dumami ng dumami, 6 na presinto, isa ang machine. Nak ng tipaklong kayo. Kung pwede lang magmura, mumurahin kayo. Bakit? Ang lakas-lakas nyo magsalita, ang lakas-lakas nyo kumontrata, ang laki-laki ng pondo sa inyo. Isang machine, 6 na presinto. Para kaming mga ron sa Mars. Ang init na sa Mars, para pa kaming mga sinisilaban doon. Nakakagigil ka. Ikaw, Garci, nakakagigil ka. kung pwede lang talaga, nanggigigil ako sa'yo. Kita nyo rito, meron pa nag-message, Kuya Goods, comment ito ha. Oo, wala daw si Espiritu. Pumasok daw sa kanyang resibo. Ano nangyari? Kita nyo? Mga hokus-pokus nyo. At kailangan basahin nyo yung resibo nyo ha. So far sa akin, wala namang ganun nangyari. Talagang sinulid gusto nyo makita. Sinulid ko yung 10, para naman talagang, siyempre, pagbibigay respeto natin kay Tatay Digong. 10 plus 2, pero yung plus 2 ko si Hunasan, tsaka si Kirubin, baka mamaya sabihin nyo, hindi. Ito, papakita ko sa inyo. Para maganda, malinaw sa malinaw, tama ba ito? Pakita lang natin para mas maganda. Kaso parang iba yung angulo. Ay, mali. Sorry present. Ano ba to? Hindi. Sorry. Okay. Pakita natin sa inyo. Kaso hindi ko ayan lakihan natin So, ayan yung boto ko. Kita nyo? Number 10, Jimmy Bondok. Number 22, De La Rosa. Number 28, Bongo. Number 30, JB Hinlo. Number 31, Hunasa. Number 34, Lambino. Number 38, Marcoleta. Number 42, Mata. Doc Mata. Number 52, Kerubin. Number 53, Kibuloy. Number 56,
Vic Rodriguez. And number 58, Salvador Philip. Ano pa? Di ba ang saya-saya? Ano palagay nyo? Nakatagilid tuloy ako. Nakatagilid tuloy ako eh. Sa party list, mga kasama, yan natin kung nandito siya. Para mas maganda sa party list. Ay, hindi. Sa ano yan? Sa local yan. Sa party list. Ano sa party list ko? Number 5, Duterte Youth Party List. Sana ganyan din kayo, mga kasama. Kung ano yung sinabi sa atin ni Tatay Digong, boto natin. Huwag tayong maging plastic o kaya sinungaling dahil hindi magwawagi ang mga sinungaling. Eto na, nagkaroon na ng problema. Pero siyempre, nakalike ka na ba? I-like mo muna to. Marami tayong pag-uusapan. May mga gulo, mayroon ng mayroon na ganun. Sa Mindanao, mayroong gustong tumakbo ng boto. Ng tipaklong. Eto, si Miss Amy ay nagreklamo na dahil marami na huraw. Anomalyang nangyayari. From the northern votes. Well, actually, I think, are we talking about the same commercial? Hindi Marcos, ang Yes. nagpapatakbo ng gobyerno. Yes. I honestly believe, I might be in the minority, I'm reading it as she's distancing herself from hitting her brother. Parang binabanatan ko yung administrasyon. I'm against the way the administration is running things. But that's not my brother. In fact, she named it. It's the Romualdez's Araneta. and the Arenetas. So I think that was a last-ditch effort, as you said, not to your point, Diego, to try to woo or try to salve the wounds of those that she may have inadvertently, backslapped. Ano From sabi? the North who are diehard loyalists. And suddenly they see Advance na natin a senator dito, whose name is Marcos. Para mas maganda. Yung bumoto ho dyan, si Madam Amy o Super Ate. Eto. Ako yung chairman ng electoral reform, maliban pa sa sangkatutak kong mga trabaho. Ang problema, pagka dami-daming problema at reklamo, no? Kaninang umaga pa, natatanggap ko mula sa iba't ibang lugar ang reklamo tungkol sa allegedly programmed machines. Nako. Na kahit Ayan na. Nagsimula na sila. Kasi sabi lang na nag-comment sa akin, pumasok daw yung look. Hindi naman niya binoto. Ibig sabihin, eto na yung sinasabi ni Atty. Respicio. Garzi! Ano ito? Pwede mo ba pa ipaliwanag ito? Paano kung magpakita ng resibo ang taong bayan? Ano ang sasabihin mo? Meron ka bang sasabihin? Ako, may kopya ako ng binoto ko. Kopya yan. Pinitsuran ko talaga yan. Dapat ganun din ginawa nyo. Kung magkaroon man ng problema, yung resibo at saka doon sa balot-balotan nyo, meron kayong laban. Magkaroon man ng debate, may papakita kayo. Tuloy mo, ate. sino ang iboto mo ang lumalabas abalos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman, bumoto ng 100 pero overvote na ang sinasabi. Tapos sa Calbayog, sa Samar, may sinasabi naman na pag bumoto ka ng mayor at vice mayor, automatic lalabas yung mga senador. Kaya medyo nakakatakot kasi ganyan yung storya. At ang balita sa Davao, pagkadami-daming mga machines na hindi umaandar. Kaya eto nga, nananawagan po ako sa BEI. Maganda naman pagboto ko dito, very perfect naman dito sa Cabeza Lawag. Kaya lang, nananawagan ako sa mga botante pa itong hapon na ito na hanggang alas 7 kasi tayo, di ba? Very late tayo ngayon. Kung ganon, pwede ba i-check ninyo ng maigi? Lahat ng gagawin, tignan ninyo ng maayos, yung resibo ninyo, maging makulit kayo at mapansin. At kinakailangan kung may reklamo, alam ko na bawal ilabas yung cellphone mo at kukunan mo, bawal yon, magagalit yung ating BEI. Pero po, kailangan kuwanin. Hindi naman porket na na sinabi bawal, hindi karapatan nyo naman yun. Hindi naman sila ang binoto eh. Yun lang ang para sa opinion ng ating kababayan. Sa akin ho, pinitsuran ko. Kahit magalit man siya, karapatan ko yun eh. Di ba? Karapatan ko yun. Picturean ko kung sino binoto ko. Pero yung ballot box, okay. Pero doon sa may resibo, sa tabi ng machine, bawal po. Kaya, para meron kayong kasiguruduhan, check nyo mabuti kung binoto nyo ay tama. Babasahin nyo yung resibo nyo sa harap ng machine, sa harap ng BI, kasi bibigyan kayo ng oras eh. Ipapacheck sa inyo kung merong problema o wala. So ngayon, babasahin mo. Kompleto. Party list kompleto.
mga local government na kumpleto. Okay. Oh, tiklopin mo na tatlong tiklop, pasok mo dun sa maliit na butas. So, ganun ho. Pero yung, hindi naman bawal yung balota kasi yun yung sinading mo eh. Okay lang yun. Oo. Pero yung resibo, yun. Pero dati, doon sa Jupiter, nagawa ko yun. Oo, napicturean ko yung resibo. Kung magrereklamo ka, may proseso. Sundan lang yung proseso, sabihin mo, may reklamo ka, may disparity, pagkatapos papipirmahan ka. Kaya kinakailangan nandito sa atin yan. As we all know, it's the very first time that we have a new technology provider. Hindi na Smartmatic, yung hinihinalang Smart Magic dati. Ngayon, first time natin gagamitin yung Miru. Kaya hindi natin masyadong kabisado, mas modern daw to. Pero sa kabila noon, mas sensitive rin daw. Kaya alamin natin at manmanin natin maigi kasi ang boto natin ay isang karapatan na binigay ng ating salinlahi. At nagpapasalamat po ako doon sa bumoto kay Senador Gringo Honasan Ang dami po, nagagalak ako kasi sabi ko, oo, pasensya na doon sa inendorso ni BP, dito ako sa inendorso ni Tatay Digong. Binoto ko po yung dalawa. At ganoon din, ang dami Kuya Goods, binoto ko si Honasan. Kuya Goods, binoto ng aming pamilya. Kuya Goods, magaling yan. Kuya Goods, namin yan, founder ng Guardian. So yun po yung nakikita ko sa comment section. Ang galing, the best. Asahan natin, mga kasama, lulusot ito si Honasan. Kahit sa dami-dami ng mga pandudurobo na ginagawa, na mga bakulaw, meron silang mga pakwela na parang dadayain, kung binablock vote nyo, kayo ang maglalagay sa kanila sa pagkapanalo. Ilang aberya, napatunayan din na ng SMNI. Anong balita rito? Ano yung balita? Talaga naman. Saka nakakabuwisit mga kasama sa Mindanao. Yung iba na talunan, yung partido ng mga Dorobo, gumagamit na ng dahas. Yung mga matitino, partido ng mga Duterte, alyado ng mga Duterte, ginagawa ng kalokohan nitong mga alyado ng mga Dorobo. Nagkakagulo sila ron. Sila ron. Meron na nasampulan. At saka sa Abra. Ayan. Comment kayo sa mga taga-Abra. Anong balita sa lungsod nyo? Ibang klase yung lungsod nyo eh. Ibang klase. Gusto talaga nila ng hindi maayos na eleksyon. Tuloy natin to. Samantala, yung ACM sa Quezon City Elementary School, nakaranas po ng aberya. Alamin natin ang pinakuling balita nito mula kay Troy Gomez live. Troy, magandang umaga ulit. Admar, MJ, magandang umaga sa inyo. May konting correction lang tayo. Wala tayo dito sa elementary school, but we are in the Quezon City High School. And kanina nga, mga kapartner, MJ Admar, wala pang alas 7 ng umaga ay 2 beses nang nakaranas ng aberya ang isang ACM dito sa Quezon City High School. Sakto pagdating namin kanina ay kitang-kita na nagkaaberya ang ACM na ginagamit sa isang cluster precinct. Ayon sa isang poll watcher, 6:05 ng umaga ay nahinto ang operasyon dahil sa ayaw tanggapin ng makina ang balota. 6:08 naman, bumalik ang operasyon, ngunit muli naman itong nahinto at nag-resume naman pagdating ng 6:21 ay muli naman itong nagbalik ng operasyon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Parang may timetable sila kung anong oras nila papaganahin ang makina. Ganon din yung nangyari doon sa Mars, sa presinto namin. Ganyan-ganyan din. Kaya busit na busit. Ang tagal namin naghintay, pawis na kami. Tapos yung mga electric fan, sira-sira pa. Nagpagana ng aircon. Imbis na lamig ang ibuga, init ang... init. At saka meron po meron talagang mga iyakin na mga pumapasok na Dorobo sa atin mga iyakin na sabi talo na raw. Talo na raw ang Duterte. What? Wag kayo dito magngangaw-ngaw sa channel ko. Diyan kayo sa inyo, sa mga pinapanood nyo. Doon kayo magngangaw-ngaw. Sabihin nyo talo na ang mga Duterte. Doon nyo sabihin, pero dito hindi kami naniniwala. Ang lakaso ng Duterte. Doon pa nga lang sa plus 2 si Honasan nangingibabaw dito. Iyak pa more. Doon kayo manood sa mga bulager. Wag sa akin. Kwento nyo sa pagong. By 7:05. Okay, ulitin ko lang 6:21 muli itong nahinto at nagbalik ang operasyon ng 7:05. At sa punto pong ito... parehas na parehas mga kasama. Yung experience ko, parehas na parehas ganito. Alas 7, nagkaroon na ng umpisa na. Hindi ko alam baka meron siguro talagang ganun. At saka chinek ko mga kasama,
Parang parang nag-iisip ako na parang may nakakonek eh. Gusto ko sana silang balasahin doon eh. Kaso hindi mo ma-prove kasi maraming mga connection, yung mga cellphone na naka-wifi on, mga ganun, hindi mo ma-specific kung alin doon. Hanapin mo pa yon. Maraming wifi na makikita mo sa cellphone mo. Wifi, ganito pangalan. Oo, saan mo hahanapin yun kung ano? Ipag-ano na lang natin na hindi yun. Kasi marami naman connection naman talaga. Kahit yung mga Bluetooth na chinek ko tinignan ko sa cellphone ko. Maraming wifi. Sa 10-20 yung naka-open na wifi, isa-isahin pa natin yun. Tuloy mo, Quezon City. Kasama ko po ang isa sa mga botante dito sa presinto na to, walang iba po kundi si Attorney Vic Rodriguez. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Good morning MJ, good morning Admar, at magandang umaga sa lahat ng Pilipinong nakasubaybay at bumoboto at boboto ngayong araw. Attorney, kamusta naman po ang inyong experience sa pagboto ngayong umaga? We have encountered a little delay dahil nga yung naibalita na nagkaroon ng problema yung makina kaninang magaga around 6:20 in the morning, and another round of technical issue ngayong mga alas 7 ng umaga. So na-delay, but overall mabilis naman, except of course ang aking obserbasyon, yung papel masyadong manipis. And it cannot be like this every election na ipinapaalala o ipinapasa yung burden na wag masyadong madiin yung pag-shade, sapagkat alam naman natin tinta yan eh. Pagka sinade mo ang isang papel na napakanipis, ang tendency talaga niyan tatago sa likod. So there must be an honest to goodness approach to an election na hindi na tayo nagkakaproblema every now and then. Admar, MJ, meron pa ba kayong karagdagang katanungan para kay Attorney Vic? Troy, pakiano na lang kay Attorney Vic kasi maraming nakakapanood sa ating global coverage. Hello? Baka mag-discourage na bumoto yung ating mga kababayan. Naririnig ka MJ, naririnig ka ni Attorney Vic. Ano yung kanyang payo, Attorney Vic, sa ating mga botante? Ang aking may papayo ay sa inyo pong pagboto ngayong araw na ito, isipin ninyo na sa pagkakataong ito, ang panalunin naman natin ay ang ating inang bayan at ang mga Pilipino. Bumoto po tayo ng wasto. Okay, kapartner Admar, kapartner MJ, yan po ang latest mula dito sa Quezon City High School. Balik muna sa inyo. Salamat, partner. At Senador, proclaim na. Senador Vic Rodriguez, salamat po at yun, napa-interview kayo dyan. At ito yung magandang balita. Full interview, iiwan sa Diyos ang milagro. BP Sara sa tugon ni PRD sa tadhana ng Duterte. Ngayon, mayroong balita dyan sa Davao, talagang ibang klase kumilos sa mga durobo, no? Pero hindi mananaig yan. Andyan ang ating kababayan na nakaantabay. Namamatsyag lang yan. Nagmamatsyag lang yan. Hindi pwede yung ganun-ganun. Ito, pakinggan natin si BP Sara at mamaya, ito gusto nyo, pakinggan muna natin itong actually mga kasama, ito yung nakakabuhisit eh. Pag ang tao tegay na at ilang years nang hindi bumoboto, understood yan, tanggalin nyo na. Understood, tanggalin nyo na yan sa listahan. Tama nga yung sinasabi ni ate. Tanggalin nyo na yung listahan ng nanay ko, baka magamit pa yan sa pandodorobo. Eto, pakinggan natin to ha. Sabi ko po, yung pangalan ng nanay ko, 9 years na po, na patay na pero nandito pa pati nung nakaraang eleksyon. Ang gusto ko po sanang mangyari, ipa-cross out na to para po hindi mapirmahan ng iba. Tama. Ano po yung explanation nyo dyan, ma'am? Kasi po, hindi po kasi kami basta-basta magpo-cross out, lalo na po kung ballpen po ang gagamitin. Lalagyan lang po namin siya ng note na nakatunayan po, ipatay na po to para po mismo Comelec po ang makakita. Bawal po kasi kami maglalagay ng kung ano po dito kasi sa kanila po yan eh. Ngayon po, pupuntahan po natin yung deso po natin para po mailapit po yung concern nyo doon sa Comelec. Ang sinasabi ko naman po kasi, kung lapis lang po ang naka-note dito, madali pong burahin yan at may makaboto po na iba. Tama. Kaya lang po ayaw nilang pumayag na guhitan ko po ito para wala na pong ibang makaboto. Pero i-assure ko naman po sa inyo na wala pong makakaboto. Ay, Wala pong ate, assurance yun walang kasi assurance yan. Ikaw naman, yung sense of common, dapat ginagamit na maayos. Alam ko, ano ka pa naman. Assurance, i-assure namin. Naku po, ate. Gawin mo, ate, isamahan mo sa sinasabi mo, tapos sa harap, i-countersign. Ikaw, saka yung sinasabi mo, saka si ate, total nanay niya naman yan.
Ganun lang. Pero yung paliwanag na i-assure, hindi yun. Mali po yun. Ito komentaryo, kung nagko-comment lang kami, yan ang pananaw ng ating kababayan. Kahit sino tanungin mo, 'di ba? Baka mamaya gamitin nga sa pagboto ng iba, madali lang eh. Pag sinabi niya, ito wala na to pala. O mamaya, boto mo 'yan, ha? 'di ba? Ay, pag sinabi, kakampi, ay, ayan na. Nagkalintik-lintik na. Eto, kay BP Sara tayo, mas maganda si BP Sara. Ang interviewin natin, ano ang pananaw niya dito sa nagaganap na botohan? Nagkausap kami noong araw na pumunta ako sa Batangas. Tumawag si President Duterte. Nagtanong siya kung kamusta yung takbo ng kampanya. Nagtanong siya kung anong chances ng 10 senators. And binigyan ko siya ng realistic na numbers. And then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman yan. Na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi meron kasi kaming project, yung pagbabago program, which should roll at the end of a school year. So dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag nagro-roll out kami ng project na yun. Ito yung time na yun. So sasabay ko lang yung dalawa. Let's start question from Maricel Abduraman from Gemini News. Ma'am? How is it with our new system now with the ACM compared to sa last time? Is it faster, easier now? ACM na tayo ngayon, di ba? New system na hero now. Yes, oo. Ang napansin ko is yung nauna sa akin, hindi kaagad binasa yung kanyang balot, so lumabas ulit yung kanyang balot. At saka binaliktad nila para ipasok ulit, doon na binasa ang kanyang balot. And yung sa akin naman, medyo mabagal lang, loading siya ng mga ilang seconds lang, hindi automatic yung kanyang pagpasok ng balot. Matagalan na pala naman kayo observe from any visiting. Yun lang. Ang sa akin, yung nakita ko sa nauna sa akin, hindi kagad binasa yung balot niya, nilabas ng machine yung balot, tapos inulit pa nila the second time. At yung sa akin, medyo mabagal lang siya. Yun lang naman. I'm sorry kung tatanungin namin ha. Si Kong Kulong at saka si Mayor Bastibaro, are they able to vote now? Hindi ko alam kung nakaboto na sila kasi hindi ko alam kung saan ang school na voting precinct ni Mayor Bastet. Pero si Congressman Pulong Duterte, ang kanyang voting precinct ay sa Catalunan Grande. Okay. Ma'am, as a lawyer, paano po ito? Should PRRD visit as mayor? How will it go po, ma'am, na nandun po siya sa The Hague? Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at ng kanyang Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. So pinag-uusapan namin yun ng isang araw. Merong 3 options paano siya maka-oath para siya So ano yan, diba? Election and then proclamation and then oath. So sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano makapag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have until the day after proclamation, until noon of June 30 para siya maka-oath. So are we seeing the scenario of having an absentee mayor? Well, definitely, yes. Oo. Wala talaga siya dito. So, ang expectation namin ay mag-acting mayor ang vice mayor. Ano po yung last result ni Sir Ma'am? Bago po yung election ulit. Ano ba sila stand and ano po yung pinag-usapan ni PRRD? Nagkausap kami noong araw na pumunta ako sa Batangas. Tumawag si President Duterte. Nagtanong siya kung kamusta yung takbo ng kampanya. Nagtanong siya kung anong chances ng 10 senators. And binigyan ko siya ng realistic na numbers. And then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon,
kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya. Na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi meron kasi kaming project yung pagbabago program which should roll at the end of a school year. So dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag nagro-roll out kami ng project na yun. Ito yung time na yun. So sasabay ko lang yung dalawa. Yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa OVP na pagbabago kami. Thank you, Ate Sol. Ma'am Love Cup Green. Ma'am, you mentioned na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. At ano po yung number na binigay niyo? Hindi ko na lang i-share sa inyo. Baka kasi sabihin niyo masyado naman ako overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 2. More than 2. Yes. And you base that number on? I base that number on mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national and pinapagawa ng mga local candidates. Happy ka man, ma'am, doon sa number na feeling nyo makukuha nyo. Are you confident that that's enough to push for the... Hindi lang si VP Sara ang nagbigay, taong bayan ang nagbigay. More than 2 pa. Makakapasok ang lamang. Kung pwede lang talaga isolid dahil yung hindi pa nakakaboto habang pinapanood nyo ako, hanggang alas 7 pa ang closing ng botohan. Solid nyo Duterte plus 2. Bahala na kayo sa 2. Bahala na kayo dun sa 2. Yun lang ang pakiusap natin. Solid nyo yung Duterte plus 2. At doon sa mga, may nabasa akong comment, may nagtanggal. Tinanggal nyo yung pangalan ng 2. Ay nako. Nakakaano kayo nakakasama kayo ng loob lagi na nga natin sinasabi, solid natin Duterte. Tapos pinalitan nyo pa yung 2. Sino nilagay nyo? Basura. Huwag naman sanang ganun. Dapat panindigan na natin. Ano naman kung artista? Ano naman kung wag. Sa susunod niyan, baka mamaya magsisi kayo. Yung artista pa, tsaka yung tinanggal nyo. Yung pang nag-number 4, nag-number 5, tapos maganda pang nagawa. Di nagsisi pa kayo. Naniniwala kami makakapasok yung inendorso ni VP Sara at ni Tatay Digong. Yung Duterte. Issues ni dating Pangulong Duterte and your issues in the Senate? Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte. Na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So we want to push for that. Unity and... Thank you, VP. Last from my end, nagkaroon po kayo ng Mother's Day dinner last night with your family. Maybe know some salient points, key discussions tungkol sa perhaps national issues or other issues na nakaharap ng pamilya nyo during that meeting yesterday with the family. Wala kaming diniscuss na national issues. Nakita kami ni Congressman Pulong Duterte pero short time lang siya nandoon sa bahay ng mama ko dahil may celebration silang pamilya, sarili nila with his wife. So nagkausap lang kami, in-endorse lang niya sa akin kung ano yung nangyari sa The Hague nung nandoon siya. At sinabi din niya na in-endorse na rin niya sa uncle namin na pupunta doon na yon para siya na naman yung binisita kay dating Pangulong Duterte kung ano yung mga nagbago na mga sistema since noong nandoon ako last time. Yun lang ang napag-usapan namin, ang detention lang ni dating Pangulong Duterte. Hindi kami nagkita ni Mayor Baste Duterte dahil umuwi ako maaga dahil sobrang init ng panahon kahapon ay hindi ko na kaya yung nagpahinga na ako. Sobrang init.
Ma'am, we have Attorney Karen Jimeno, Billionaire. Attorney Karen. I-mention po natin ni Congressman Paolo Duterte na ang ina-endorse ni former President Rodrigo Duterte ay si former Senator Gringo Honasan at si Colonel Arias Philippines. Yes. Nung nag-update ko po sa kanya ng numbers, sinama nyo yung mga possibility, yung mga senators na non-PDP na maaaring manalo at okay po yun sa kanya kahit na let's say, mag-endorse sila Senator Amy Marcos at saka si Congressman Camille Villar ang mga kaso. Hindi ko nabanggit. Hindi ko binanggit sa kanya yung extra na dalawang senators na kinakampanya ko. At ang pagkakaintindi ko, ang ginawa ng PDP is dalawa yung slate nila na full 12. Yung isang slate is with Gringo Honasan and Ariel Quirobin. Tapos yung isang slate naman is Camille Villar and Amy Marcos. But I understand, kagabi, na desisyon na ang PDP na ang dadalhin nila as guest candidates is Amy Marcos and Camille Villar. I don't know kung medyo too late na siya, but hopefully matanggap pa rin ng mga kababayan natin ang balita ngayon at boboto sila with two additional guest candidates, Marcos and Villar. Ma'am, we have Maya Padilla of Edge Davao. Good morning, VP. After this election, I'm curious if you have plans to, meron na kami nagplano ng mga activities na or mga nakaplano na activities after this election? After this election, oo, yung kailangan kasi namin talaga i-roll out yung pagbabago campaign. Ito yung advocacy namin sa education ng mga bata at yung 1 million trees namin na kailangan namin matanim by end of our term na yung 2028. But yes, hindi ko lang alam kung hahabulon kasi makakahabol yung procurement namin for this time. Pero yun yung plano. The plan is roll out the pagbabago campaign since ang target nun is walang pasok ang mga bata kapag kami nangangampanya noong edukasyon. Pangalawa is the pasasalamat program ng Office of the Vice President. Yearly na pasasalamat namin yon. It happens in June. And then the other one is our LGBTQ celebration. Sa June din nangyayari yon. At yung pang-apat is yung Independence Day celebration with Filipino community in another country. Pinag-uusapan pa kasi namin ngayon kung paano gagawin yon. Sa June 12 yon at sa ibang bansa yon. At Eto na. Oo, sa ibang bansa. Salamat BP at maraming salamat dahil sa pagmamahal mo sa ating kababayan. Aasahan natin ang panalo ng Team Duterte plus 2. So ngayon, ito mamayang hapon o mamayang gabi ang tabayanan rin natin kung sino-sino na ang mababalitang mananalo. Kasi mamayang siguro pagkatapos ng alas 7, pag nag-close na, itatransmit na yan eh. So doon bantayan natin, kagaya nung 2022, sana bumulusok lahat ang mga Team Duterte plus 2. Mangibabaw. Yan ang hiling natin mga kasama. At doon sa mga bumoto, kay Senador Honasan, maraming thank you po sa inyong pagsunod. Oo. Sa ating inendorso. Inendorso yan ni Tatay Digong eh. At si Senador Honasan at saka si Colonel Quirobin. Salamat po ng marami at siyempre sa Duterte. Ayan! Lagi ko kayo bibigyan ng update. Magandang reaksyon. Hanggang sa muli. Bye-bye!